Back to Face dito sa TV5. Sino nga ba ang babaeng ng blackmail at sinasabing nabuntis di umano ni Kuya Neil kaya hindi na niya nagawang bumalik kay Ruth? Sino po ang babaeng yun? Si Marie Orsalho, Marie, saan po ninyo nakilala isa pong si Marie? GR sa... Kayo na ho ni Ruth nung nakilala niyo si Marie. Opo. Okay. Paano po nagkaroon ng relasyon? Noong una ho, bumabayad ako sa kanya. Mhm. So, nasundan, naging syota ko siya. Hanggang sa libre na ho. Tapos, Tapos nung mag-una kaming dalawa, madalas sa amin may nangyayari nga. Sabi niya minsan, buntis ako. Sabi niya. Tapos nung parang ayaw ko nang pumunta nga doon kasi sabi ko, may anak ako, may asawa ako. sinabi mo sa kanya. Opo, Oh, sinabi anong ko po sabi yan. ni Marie? Hindi ko kailangan yung anak mo, yung asawa mo, basta kailangan ko yung nagbuntis sa akin, ikaw yun, mahal kita, sabi niya ganun. Ay, ang tanong, mahal niyo naman po ba? Nagmamahal din sa'yo? Hindi ko po siya mahal. Nung araw po na umalis kayo, ang paalam nyo, kukuha lang kayo ng sweldo. Opo. Pero alam nyo na po sa sarili ninyo na hindi na kayo babalik talaga? Hindi po. Oh, bakit nag-iba ang mga bagay-bagay? Pagkuha ko ng sweldo, nandoon po siya. Sino? Ito po nga si Marie. Okay. Tapos? Oh. Ngayon, sinamahan ko pa po siya nung gabi na sabi niya, gusto mo bang mabugbog ng mga tropa ko? Okay. Parang iniiwasan mo ako eh. Ang pala itong si Marie nga, ang pangako niya sa magulang niya, hindi ako uuwi dyan sa Katbalogan hanggat wala akong asawa. Ay, napapauwi na siyang Katbalogan eh. Nalaman niya, may pera ako, may pera din siya. Pinursige na po ako, diretso na ako nakabiyahe. Kaya mula noon, 13 taon hanggang ngayon, di mo ba alam, Labs, dala ng puso ko ang paghihirap ko. May nabanggit po kayo na sinabi ni Marina, buntis siya. Opo. Okay. Buntis nga daw po siya. Okay. Totoo bang buntis siya? Ito nga po ang masaklap eh. ng 3 buwan, nalaman ko, Nasaan na po kayo noon? nasa Katbalogan sa Amarapo. Oo. Hindi naman pala siya buntis eh. Oh, so bakit hindi po ninyo ginawa ng paraan kagad na makaalis doon? Kinukulong ho ba kayo? Hindi naman po. Binubugbog? Hindi po. Hindi rin naman po. So bakit hindi po ninyo ginawa ng paraan? Bagay na sa kahinaan pong nangyari sa akin, inaamin ko po, parang kasi itong asawa ko, may tiyuin po yan na, na siga po. Talaga, nakita ko ako paano umano yun eh. Sabi ko, sa 3 buwan na ito, pag umuwi pa ako doon, patay na naman ako doon. Ah, so nadoble ang Nadoble po. takot nyo kasi nga dahil alam nyong iniwan nyo na si Ruth, pag umuwi naman kayo, kayo ang lagot doon. Mahal mo talaga. Wala po kayong hinarap. Ang sabi nga sa akin, huwag mong sabihin na buksingero ka, dudurugin kita. Kaya naging asawa ko po siya. Ngayon, Sino po ang boksingero? kasi buksingero po ako dati. Oh, okay. O, yun naman pala. O, di ibig sabihin, Ayong, meron po bang boksingerong mahina ang loob? Di ba syempre, malakas ang loob. Oh. yung tiyuin po nito, mamamatay tao naman. Kaya ako, bilang buksingero lang ako, no choice ako. Ano nga naman ba ang laban ng boksingero sa mamamatay tao? Ay, pinatay na ng pulis yun, ang malaman ko, kaya lumakas ang loob ko. Na umuwi matapos ang 13 taon. Opo. Gusto ko rin naman, di mo ba alam, gusto ko rin naman yung buhay na may asawa, may anak. Ano pa naisip yan? Dapat hindi ka doon Makita ko yung manugang sa kano. Bakit mo kami iniwan? Inaamin ko ang pagkakamali ko. Inaamin ko. Ito nga, tao lang ako eh. Kahit lumuhod pa ako sa harapan mo. Oh. Nasabi ko sa'yo yan. Kaya nga minsan pag nag-aaway kami nito, halos mapatay-patay ko itong babaeng ito eh. Dahil yan ang sumira sa buhay natin eh. Gusto mo rin yung babae. Oh. Mas mahal mo yung kesa sa Oh, amin. Labs, Kaya mo sinabi kami ko. iniwan eh. Dahil doon eh. Inaamin ko, andun doon na nagkamali na nga ako eh. Bakit? Ang tagal. Kaya nga, sabi ko nga sa sarili ko, hindi pa huli, baka pwede pa. Oo, hindi kita binibigyan ng kasalanan. Ako ang unang nagkaroon ng kasalanan. Ang sa akin lang naman, kung pwede pang muli. Kasal naman tayo, asawa kita, may anak kita. Kayong dalawa, wala naman kayong anak eh. Parang may kakilala ako parang ganyan. Huh.
Bumalik ka? Matapos ang 13 taon, tapos parang alalang? Ay, Kuya Neil naman. Huwag mainip. 13 years nagpakahirap si Ate Ruth na binuhay mag-isa ang bata. Attorney Ben, ngayon naman pong nagbalik na si Mang Neil matapos ang 13 taon. May karapatan po ba siya na bigla na lang sabihin na gusto niyang kunin ang kanyang anak at mag-ina? Yung custody ng kanyang anak, siyang Ami, medyo sa palagay ko kinakailangan magdaan siya sa proseso ng batas o kaya kinakailangan pumunta siya sa hukuman. Ngunit yung visitorial rights, pwede niya ngayong hingiin sa hukuman na sabihin niya, kagalang-galang na hukom, gusto ko na pong i-exercise yung visitorial rights ko sa aking anak at pwede pong i-grant yon ng hukuman sa kanya, bibigyan siya ng provision, bibigyan siya ng araw, mga oras, kung hanggang kailan niya pwedeng bisitahin yung kanyang anak. So, ibig pong sabihin, hindi po pwedeng basta-bastang kukunin ni Kuya Neil yung kanilang anak at ilalayo naman kay Ate Ruth. Hindi po pwede, Tiyang Ami. Hindi ko po yung kukunin. Kukunin ko pati ina kasama. Magkasama kami muli. Okay. So, bakit po matapos ang 13 taon, doon yun lang po napagtanto at na-esep-esep na mahal niyo pala si Ruth? Yun na nga po, Tiyang Ami. Doon, timbang buhay ako. Tapos pag uwi ko dito, nung malaman ko na patay na tito ito, lumakas loob na talaga ako. Kita mo naman, Labs, na mag-shoot up pa tayo noon. Binaril tayo noon, tito mo. 70s Ganun na lang kalaki 70s ang yung Labs. takot ko doon. Kalibel ng Pars, Pards, Mars, Tropa. Kaya nang malaman kong pinatay na ng mga suko yun, kaya ako mabilis na nagpunta rito. Dahil wala ako dito sa... Hindi pala namatay, di ka uwi. Kung hindi pala namatay, hindi ka babalik sa amin. Alam ko na mahal na mahal Ay, ka ng paano tito. kung una kang namatay doon? Malilintikan ako eh. Dapat pinaglaban mo kami doon dahil asawa mo ako. May anak tayo. Ako ang mas may karapatan sa'yo, hindi yung babae yan. Ako ang mas may karapatan. Maraming salamat po, Attorney Ben. Dahil kasal tayo, may anak tayo. Ako higit lang mas may karapatan sa kanya. Pero bakit? Ang sinasabi po kasi ni Ate Ruth ay ang mga araw na nasayang na umaasa po Hindi mo siya. ba alam kung gaano ka Pero bakit po kayo ngayon dumating kung meron na po siyang taong natutunan ng mahalin at tumatayo ng ama ng anak po ninyo? Parang naunawaan po ba ninyo na unfair, masakit na iniwan nyo siya, unfair, masakit din na ngayong maligaya na siya, maayos na sila. Ito naman kayo, guguluhin nyo na naman. Alam ko po, Tiyang Ami, nag-asawa siya dahil sa katuwang pangangailangan. Pero sasabihin na masaya, alam ko hindi. Mga kasawsawan, boto na nga kayo sa nagmahal ng tunay at nagantay at nasaktan. O yung isa na nagmahal pero naligaw ng landas. Mga kasawsawan, narinig na natin ang kwento ng mag-asawang ito. Hindi ko sasabihin dati kasi hanggang ngayon mag-asawa pa din sila. Nga lamang nagkaroon ng malaking problema. Abay, kaninong punto ba ang nauunawaan ninyo sa ngayon? Ang kay Mrs. ba o ang kay Mr.? Ang mga paliwanag ba ng lalaki ay sapat para maipaliwanag ang 13 taon niyang pagkawala? Magboto hands tayo. Go! Daddy Neil, kita mo naman puro puti lang nakataas. Ibig sabihin parang walang masyadong naniniwala dun sa mga naging paliwanag mo kung bakit inabot ka ng 13 years bago bumalik. Kasi parang pakiramdam namin kung talagang ayaw mo dun sa sinamahan mo, talagang nakabalik ka agad-agad. Yan ang ating boto hands. Sabi nga ni Ate Ruth, 1994 sila kinasal ni Neil, pero 2007 lang nang magdesisyon siyang buksan muli ang puso niya. Alam ba ng lalaking ito ang kwento ng buhay ni Ate Ruth na ngayon
ay may Neil na gustong bumalik. Narito po, si Nilo Di Maano. Pasok! Sandali lang! Nilo! Baka gustong matulog ng dumaan sa... Ikaw, di kita pinapakailangan, ha? anak mo. Pinapakailaman ko yung maginalang. Baka Anong gustong... kailangan kanila? Gusto mo makatulog na hindi dumaan sa antok? Hindi mo alam kung anong nangyayari sa kanila. Sandali lang. Kanila. Kuya Nilo, gaano na po kayong katagal na nagsasama ni Ate Ruth? Maglilima po na. Maglilimang taon. Kayo po ang tumayong ama Ako ng po bata. yung bata, ng anak niya. Ano Ama. pong tawag sa'yo ng bata? Papa. Papa. Gustong bawiin ngayon ni Kuya Neil ang hindi lang ang bata, kundi ang mag-ina. Hindi po ako papayag. Pinabayaanan niya na nga po ng ilang taon eh. Tapos bigla siyang manggugulo sa amin. Maayos na kaming namumuhay. Hindi ako nang gugulo, binibisita ko lang mag-ina ko. Di ko naman alam na asawa ka eh. Masaya na at maayos ang buhay ni Kuya Nilo at ni Ate Ruth, pero dumating pa rin si Neil. Hanggang saan kaya kayang ipaglaban ni Kuya Nilo ang pagmamahal niya kay Ate Ruth at sa sinasabing bata na siyang anak naman ni Kuya Neil? Pakabangan ninyo, magbabalik po ang Face to Face. Kung talagang magpupumilit si Kuya Neil na kunin ang kanyang mag-ina, kaya mo bang i-give up ang bata at si Ate Ruth? Hindi po. Paglalaban ko pa yung mag-anak ka. Pwede niyang tingnan lang bata, pero wala siyang karapatang kunin. Facebook sausawa na mga kapatid. Vilma Cabardo Ackerman. Siya ang Ami. Ang galing talaga ng palabas ninyo. Face to face lang. Libangan ko dito sa Germany. More power and pakiregards ako sa family ko na sina Victoria Cabardo ng San Roque, Sogod, Southern Leyte at sa mga friends ko sa Governor Hills, General Trias, Cavite. Pagtalikuran